Bagamat madalang, may mga naitatalang kaso sa Pilipinas ng streptococcal toxic shock syndrome na may halos 1,000 kaso na sa Japan ngayong taon. Nakamamatay itong sakit na karaniwang tinatamaan ng mga may diabetes at iba pang comorbidities. Saksi, si Rafi Tima. Nababahala na raw ang ilang health expert at authorities sa Japan sa tinugurian nilang outbreak ng streptococcal toxic shock syndrome o STSS doon. Mula Enero hanggang Hunyo, halos 1,000 kaso nang naitala sa Japan na nagresulta sa pagkamatay ng 77 katao. Sa Tokyo lang daw mismo, triple ang kasong naitala kumpara noong nakaraang taon. Bagamat inaalam pa ang dahilan ng pagtaas sa bilang ng STSS cases, posibleng may kinalaman daw ito sa pag-relax ng restriction matapos ang COVID-19 pandemic. Pero paglilinaw ni infectious disease expert Dr. Rogin Solante, hindi bago ang bakterya na nagdudulot nito na siya rin nagiging dahilan ng pharyngitis o pamamaga ng lalamunan. Mas malala nga lang ang kasong dumami sa Japan. There is this form of a group A Streptococcus pyogenes na infection that involves the skin and soft tissue. Ibig sabihin sa balat, no? Mag-umpisa sa balat, and then it can cause a severe form of skin infection. Bagamat madalang, meron daw niyan sa Pilipinas na madalas tumatama sa mga taong may diabetes at iba pang comorbidities. Mataas daw ang porsyento ng mga namamatay dahil mabilis itong kumalat at madalas hindi agad pinapansin ang mga unang sintomas nito. Pag pumupunta yan sila sa hospital dahil nga sa bilis ng pagkalat ng infection na ito, usually mababa na yung blood pressure and nahirapan ng huminga. And that's why a lot of these patients talagang mahirap maisalba pag late na sila pupunta doon sa hospital. Nagsisimula raw ang sakit sa isang sugat. Pag napabayaan, nagkakaroon ito ng infection na siyang pumapasok sa dugo at nagiging dahilan ng STSS, lalo na sa mga mabababa ang immune system. Bumula, merong mga nanang lumalabas, tapos pwedeng magkalagnat ka na, at yung lagnat mo pabalik-balik, tapos lumalaki yung sugat, may gamot yan. Hindi yan na kagaya ng ibang sakit na walang gamot. Ang importante talaga na makita ng doktor para mabigyan ka agad ng antibiotic. Ang DOH hindi raw nakikita ang STSS bilang isang public health concern sa ngayon. Mas dapat daw pagtuunan ng pansin ang mga wild o waterborne diseases, influenza, leptospirosis at dengue illnesses na mas malaki ang epekto sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.